Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 5 o'clock in the morning here in the Philippines. And ito po ay recorded video, hindi po ito live, no? Kasi po yung isang YouTube channel natin ay ni-remove ng YouTube. And tinatrabaho pa namin yung aking YouTube channel kasi nga na-hack yun kahapon. And at the same time, may ginawa po na copyright strike yung hacker sa aking YouTube channel. Kaya nga, kinontak pa namin yung YouTube na customer service, no, sa mga creators at hopefully mabalik yung ating YouTube channel, no. At sa ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa pangalawang YouTube channel ko, no. So tulungan niyo itong YouTube channel ko, Balitang Totoo Donmar. Mag-subscribe na kayo dito, no. Ito yung backup natin na YouTube channel in case kung hindi pa naayos yung ating YouTube channel. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon ay itong ang hearing kanina patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa. Patungkol po dito tinanong po ni Senator Bato de la Rosa ang PIDEA kung pwede bang magpa-hair follicle test ang mga kalbo, no? O drug test ang mga kalbo. Okay? So, alam naman natin na kalbo itong si Senator De La Rosa, kaya nga tinatanong niya kung anong another option dito sa mga magpapa-hair follicle test. Usap-usapan itong hair follicle test, kung matatandaan natin, kasi nga ang mamamayang Pilipino ay gustong ipa-hair follicle test itong ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, ayan, siguro ito, naitanong ito kay Senator Bato de la Rosa sa mga PIDEA, okay? So magre-react po tayo dito sa video, na ipapakita ko sa inyo. And by the way guys, bago ko ipapakita, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito, okay? At i-subscribe, i-follow itong Balitang Totoo Donmar, okay? Na YouTube channel natin, okay? So pasok, Bato de la Rosa! Inusisa ni Senador Ronald de la Rosa ang PIDEA kung sino ang mga qualified magpa-drug test sa pamamagitan ng buhok. Tanong pa ni Senator Bato, pwede raw bang sumailalim sa hair follicle test ang mga gaya niyang kalbo? Narito ang aking report. Sa pagsalang kanina ng Dangerous Drugs Board o DDB at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa budget hearing ng Senado, inusisa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PIDEA tungkol sa hair follicle test na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sa pagsalang kanina ng Dangerous Drugs Board o DDB at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa budget hearing ng Senado, inusisa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PIDEA tungkol sa hair follicle test na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sa cocaine ang isang individual. Ayon kay PIDEA Chief Virgilio Lazo, kailangang hindi pa nagugupitan ng buhok ang taong sasailalim sa naturang test. Ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Tanong naman ulit ng senador, Hindi ako, kalbo ako, wala. Wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Wala, sir. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa Hindi, ilong, pwede rin. hair sa Oo, pwede. Pwede, sir, genitals. lahat. Pwede lahat. Pwede. Okay, paano kung sinave nyo, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang ano, sir, doon, traces doon. inusisa rin ni De La Hindi. Yung tanong ko dito, what if tumubo na naman yung buhok? Baka pwede naman yun siguro. O yung existing na buhok. Kasi yung tao, kailangan naman yun di ba? Magpapagupit yung tao. Pero what I mean is, kahit magpakalbo ang isang tao, kung tumubo ang kanyang buhok, pwede ba yun if hair follicle test? Yan ang tanong, di ba? Rosa kung gaano ka-epektibo ang hair follicle test. Sagot ng PIDEA, kaya nitong madetect ang paggamit ng droga sa nakalipas na 70 araw. Matapos ang pag-usisang yan sa PIDEA, nagalit naman si De La Rosa sa mga taga-Department of Siyam na po araw? So, meaning, makakalusot pa rin. Akala ko ba ang hair follicle test, effective yan, di ba? Budget and Management o DBM. Kasunod ito ng sumbong ng Dangerous Drugs Board na hindi sapat ang pondo na ibinigay sa kanila ng ahensya. DBM na mga kuwang kayo, mga binabayulit niyo yung batas.
Ha? Violator kayo. Noong 2023, nasa 126.9 million pesos daw ang koleksyon ng mga ahensyang may mandatory remittance sa DDB. Ginagamit ang pondong ito para sa treatment at rehabilitation facilities. Pero imbis na buong koleksyon, 77 million pesos lang daw ang ibinigay sa kanila ng DBM. We were rather surprised, Your Honor, kasi ang sa amin naman po, just imagine yung difference sana, ang layo po ng marating nun. Tanong ni De La Rosa, bakit hindi ito sinunod ng DBM gayong may probisyon sa 2023 national budget na dapat ipagamit sa DDB ang kabuuang koleksyon nila? Para tayong gago dito, gawa tayo na gawa ng batas. Tapos ayaw sundin ng DBM. Otherwise, huwag na tayo mag-budgetary dito. Kayo na lang gumawa ng sarili yung batas doon para kayo mag-implement, kayo gumawa ng batas. Ayaw yung sundin yung ginagawa ng Senado. Di ba? So si Senator Bato de la Rosa napuno na rin. Kasi useless. Gawa tayo ng batas pero at the end of the day hindi naman natin sinusunod. Parang gawa lang kayo ng gawa ng batas, di ba? So useless. Sa madaling salita, ang ibig sabihin po ni Bato, useless po ang mga ganyang hearing na yan. Napapansin natin yan eh. Sa sobrang daming hearing dyan, ang daming mga hearing na very useless. Di ba? Ng Congress na batas. Hindi agad nakapagpaliwanag ang DBM na dumalo sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 2025 budget. Kaya bumalat muli si Senator Bato. Mas priority ng House, mas takot sila sa House kaysa Senado. Sa huli, napagkasunduan na magkaroon ng hiwalay na pagpupulong ang DDB at BBM para resolbahin ang issue. Higit 504.28 million pesos ang hinihinging pondo ng DDB sa 2025. Mas mataas ito sa 417.39 million pesos sa budget nila ngayong taon. Mga kapatid, Di ba? So ang komentaryo natin dyan, Senator Bato, sa totoo lang, no? Gawa kayo ng batas, hearing kayo ng hearing dyan sa Senado, no? Pero, ang tanong, ano na ba? May improvement ba itong ating bansa natin when it comes to itong pinaghihiring natin, di ba? Isinusulong yan dati ni former President Duterte na magkaroon tayo ng drug-free na bansa. Ngayon, issue ngayon itong ating Presidente Bongbong Marcos na usap-usapan na di umano gumamit ng pulburon, para sa akin, useless. Hearing tayo ng hearing dyan, pero hinahamon yung ating Pangulo na magpa-hair follicle test, ayaw rin naman. No? Hindi naman pinapansin itong mga issues na ito. Yung sa akin lang, it's very useless. Ha? Hearing kayo ng hearing, at the end of the day, hindi pa rin sinusunod yung mga batas na ginagawa ng ating mga senador. Okay? So yun lang po ang ating komentaryo patungkol dito sa hair follicle test. At mag-comment, mag-react ano ang masasabi nyo dito sa issue na ito. Okay? So don't forget guys, i-like, i-share itong video na to. At subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? At ma-notify ang cellphones nyo kung meron tayong breaking news.